Esmeralda's POV. Gagamutin ko na muna ang mga sugat mo. Kaagad ko siyang tinalikuran at binuksan ang supot ng mga gamot sa mesa. Mabilis ang aking paghinga sa mga sandaling ito at bahagyang nangangatal ang aking mga kamay. Paulit-ulit na nag-iitsaw sa isipan ko ang mga sinabi niya. Titira kami ng anak ko sa bahay niya. Sa bahay ba niya talaga o sa bahay ng pamilya niya? Hindi ko yata kayang tumira sa mansion nila. Malaki ang hiya ko sa pamilya niya, lalong-lalo na sa mga magulang niya. Nanliliit ako dahil ganito lang kami. Isang kahig isang tuko lang kami. Bukod doon ay, paano kapag nalaman nilang anak ako ng ex-boyfriend ni Ma'am Beatrice? Kilala ni Ma'am Beatrice na dating drug addict ang papa ko, at ilang beses nang nakulong. Siguradong ipagtatabuyan nila ako, lalong-lalo na ni Sir Maximo. Natatakot pa naman ako tuwing nagagalit yun. Parang papatay palagi ng tao sa tuwing nagagalit. Hay, hindi ko kaya. Ano pang iniisip mo? Nagulat ako nang may humawak bigla sa magkabila kong baywang. Napaharap ako kay Sir Maximus ngunit sa dibdib niya bumagsak ang mga kamay ko. Nagkalapit kaming dalawa ng husto, at halos nakayakap na sa akin ang mga braso niya. Napatingala ako sa kanya at doon ko muling nakita ang mga pasa at mga sugat niya sa mukha. Gagamutin ko na, yang mga sugat mo. Kaagad akong bumitaw sa kanya at muling tinalikuran siya. Iniisip ko kung paano ko sisimulan. Baka may ibang paraan pa kayo ng paggagamot sa mga sugat nyo. Just do what you know. You are my nurse now, sagot niya mula sa likuran ko. Ilang ulit akong huminga ng malalim. Paano ba kasi siya nakarating dito at paano siya nabugbog ng ganyan? Di kaya sinundan niya ako? Kaagad ko nang inilabas mula sa supot ang mga nabili kong panlinis, at panggamot ng mga sugat niya. Nagtanong naman ako kanina sa mga tindera sa botika, kung ano-ano ba ang mga pwedeng panlinis sa mga sugat. Muli kong nilingon si Sir Maximus na ngayon ay nakaupo ng muli sa silya, pero nakatitig pa rin sa akin hanggang ngayon. Para na talaga akong kandila dito sa kinatatayuan ko, na anumang oras ay malapit ng maupos. Nakakatunaw ang mga titig niya. Dito na lang tayo sa gilid ng mesa, ani ko sa kanya. Kanina ko pa rin nilalabanan ang nararamdaman ko para sa kanya. Binabalikan ko na lang yung mga hirap na pinagdaanan ko noon kasama ng anak namin, yung mga ginawa niya sa akin noon upang bumalik ang lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Pati na rin si Adam na hanggang ngayon ay umaasa pa rin sa akin. Heto na naman ang konsensya ko. Inuusig na naman ako nito ngayon. Napabuga ako ng malakas na hangin. Tumayo na rin namang muli si Sir Maximus at lumapit sa akin. Naupo siya sa isang silya na nasa harapan ko. Nagtungo naman muna ako sa lababo at kumuha ng malinis na tubig sa galon na inumin namin. Inilagay ko ito sa isang malinis na plangganita at dinala sa mesa. Umupo na rin ako sa isa pang silya at humarap sa kanya. Ipinasok ko ang mga hita ko sa nakabuka niyang mga hita. Naiilang ako sa hitsura naming dalawa, at heto na naman ang puso ko sa pagkakadikit naming muli ngayon. Lilinisin muna natin. May mga natuyo ng dugo sa mukha mo, at sa mga palibot ng mga sugat mo. Okay, sagot din naman niya habang nasa akin pa rin ang mga mata niya. Bakit ba kasi ganyan siya makatingin? Nahihirapan akong mag-concentrate. Binalingan ko ng muli ang mga panggamot. Inuna ko ng dinampot ang malaking pack ng cotton. Kumuha ako ng medyo malaking bahagi nito at binasa sa tubig. Dahan-dahan ko na itong ipinuna sa mga sugat niya, at sa mga natuyong dugo sa mukha niya. Nahirapan ako sa pag-abot sa kanya, dahil nakaupo siya ng tuwid, at may katangkaran pa rin siya kahit nakaupo na. You can hold my thigh, para hindi ka mangalay, aniya sa akin kasabay ng pagkuha niya sa isa kong kamay, at ipinatong sa hita niya. Nagulat naman ako at napahinto, pero medyo mas naging comfortable nga ang posisyon ko ngayon. Kung yumuyo ko kakaya ng kaunti sa akin. Ganito ba, bigla naman siyang yumuko sa akin, at kamuntik na niya akong mahalikan sa labi. Napaatras akong bigla habang pinanlalakihan siya ng mga mata. Tumaas ng kaunti ang kabilang sulok ng labi niya, na tila natuwa pa siya sa ginawa niya. Sinaman ko naman siya ng tingin. Start now. I'm your boss. Napahinto naman ako sa sinabi niya. Hindi ko pa tinatanggap ang offer mo. Muli kong pinunasan ang mga sugat niya. Tatanggapin mo, o kukunin ko ang anak ko.
Muli naman akong napahinto at napatitig sa kanya. Nananatili pa rin naman siyang nakatitig sa akin, at nakikita ko ang kaseryosohan sa anyo niya. Bigla akong kinabahan. I'm dead serious, at kapag nakapagdesisyon na ako, wala ka nang magagawa dyan. Wala na rin naman pala akong pagpipilian inis kong sagot sa kanya. Pwede mo namang piliin na humiwalay sa anak natin. Hinding-hindi ko gagawin yun. Sperm mo lang ang inambag mo dyan. Sa akin na ang lahat. Siya naman ang hindi nakasagot, pero naruroon pa rin ang mga ngiti niya sa mga labi. Kaya nga babawi na ako ngayon, di ba? She's only 4 years old now. Yung malaking parte ng buhay niya ay sa akin na lahat, ipinapangako kong ibibigay ko sa kanya ang lahat ng kailangan niya para lumaki siyang malusog at masaya, wala kang dapat alalahanin maliban sa pag-aalaga sa kanya. Tayong dalawa ang titingin sa kanya araw-araw. Lumibot ang mga mata niya sa bawat sulok nitong apartment namin. Hindi ko siya hahayaan na tumira dito. Muli siyang tumitig sa akin. Nararapat siyang tumira sa maluwag at marangyang mansyon, kung saan maaari siyang tretuhin na parang prinsesa siya. Ang lahat ng mayroon ako ay sa kanya rin, hindi na siya magkakasakit pa ng ganyan. Natahimik naman akong muli. Ikaw ba matitiis mo? Kung nandito naman ako, willing na willing akong saluhin na ang lahat sa kanya. Responsibilidad ko naman yun bilang ama niya, at may karapatan din siya sa akin. Hindi pa rin ako nakasagot. Tama naman ang lahat ng mga sinabi niya. Akala ko noon, kapag nalaman niyang magkakaanak na kami ay itatanggi niya ang bata. Nagkamali pala ako, dapat pala ay sinabi ko na sa kanya noon pa man. Pero paano si tatay? May iwan siyang mag-isa dito. Sigurado naman akong hindi siya sasama sa amin, lalo't ex-boyfriend siya ni Ma'am Beatrice. Mahihiwalay na naman pala siya sa amin kung ganun. Mag-iisa na siya dito at mag-aalala ako sa kanya ng sobra. Alam kong malulungkot siya, hahanapin niya ang apo niya. At natatakot ako na baka kapag nag-isa na naman siya dito, ay baka bumalik na naman siya sa dati. Iba kasi kapag naririto kami at kasama niya, nagiging matino siya. Why are you crying? Napatunghay ako sa kanya nang hawakan niya ang baba ko. Marahan niyang pinunasan ang basa ko na ngayong pisngi. May pagtataka akong nababasa sa mga mata niya. May kasama kami dito, ang papa ko. Wala lang siya ngayon dahil nagtinda siya ng dirty ice cream sa labas. Nag-iisa na lang siya, siguradong malulungkot siya kapag iniwan namin siya dito. Hahanapin niya ang apo niya. Hindi siya sumagot pero napansin ko ang pagbabagong bigla ng anyo niya. Parang bahagya itong tumigas. Maya-maya'y huminga siya ng malalim. Sa tingin mo ba sasama siya sa atin? Tanungin mo siya kung gusto niyang sumama. Hindi naman ako nakasagot, siguradong hindi yun sasama. Alam na kaya niyang ex-boyfriend ang papa ko, ng mommy niya. Hindi pa naman sila nagkakaharap ng ama ko, at hindi ko pa rin nasasabi sa kanya na siya yung madalas kong dinadalaw noon sa kulungan. Hindi ako sigurado, sa tingin ko ay hindi yun sasama. So, anong gusto mong mangyari? Magkasama kami ng anak ko o sila ang magkasama ng anak ko? Muli naman akong natahimik. Mamili ka. Muli akong napahikbi. Napakahirap naman ng ipinapagawa niya. Tatay ko yun at mahal na mahal ko yun. Pero paano din naman ang kinabukasan ng anak ko? Hindi ko naman pwedeng isakripisyo yun. Kakausapin ko muna si Papa, sasabihin ko sa kanya. Ayoko nang matagal. Gawin mo na mamaya din mismo. Kukunin ko na kayo bukas na bukas din dito. Nag-aalala ako na narito ang aking anak habang komportable ako sa aking bahay. Paano kung biglang magkasunog dito? Ang mga bahay sa lugar na ito ay itinayo ng magkadikit, at karamihan sa mga ito ay gawa sa kahoy. Dagdag pa, ang mga linya ng kuryente sa labas ay medyo luma na at madaling masunog. Oo na nga kakausapin ko muna si Papa. Magpapalam muna kami sa kanya ng maayos. Muli akong naiyak. Naaawa talaga ako kay Papa. Kaya kami bumalik dito sa syudad ay para makasama namin siya. Pwede mo siyang bisitahin palagi. Hindi ko naman kayo ipagdadamot sa kanya. Hindi ako sumagot, pero mabuti kung ganon. Pinunasan ko na ang mga luha ko sa pisngi bago ipinagpatuloy ang paggagamot sa kanya. Nanatili naman siyang nakatitig sa akin. Iniwasan ko ang mga mata niya at nag-concentrate sa ginagawa ko. Nasa paglalagay na ako ng band-aid sa mga sugat niya, nang makarinig kami ng mahihinang katok sa pinto ng apartment namin.
Sabay kaming napalingon doon ni Sir Maximus. Ang papa mo na ba yan? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam pero masyado pang maaga para umuwi siya. 5 or 5:30 siya ng hapon kadalasang umuwi. Hindi kaya yan yung mga humahanap sa iyo. Yung bumugbog sa iyo kanina. Hindi siya sumagot pero kaagad siyang tumayo at nagtungo sa pinto. Kaagad din akong sumunod sa kanya. Patuloy pa rin ang sunod-sunod na pagkatok sa pinto ng sinumang taong nasa labas. Esmeralda. Ngunit bigla akong natigilan sa boses ng lalaking tumawag sa akin. Oh hindi, si Adam yun. Ganon na lamang ang kabang naramdaman ko. Kaagad namang binuksan ni si Maximus ang pinto. Sir Maximus, pipigilan ko sana siya. Ngunit bumungad na sa amin sa labas si Adam, na may dalang isang basket ng mga prutas, at pumpon ng mga rosas. Everyone din kaagad ang gulat sa anyo niya nang makita niya si Sir Maximus. What the, anong ginagawa mo dito? Kaagad nagdilim ang anyo niya at nanlisik ang mga mata niya. Adam, kaagad akong gumitna sa kanilang dalawa. Si Sir Maximus ay nakatitig din sa kanya, ngunit nababasa ko ang pagmamalaki sa kanyang anyo. Bumaba din ang paningin ni Adam sa akin. Puno ito ng pagtatanong at pagtataka. Anong ginagawa ng gagong yan dito? Masama bang dalawin ang anak ko? May anak kaming dalawa, sagot naman ni Sir Maximus sa kanya. Walang iyakang hayop, Adam. Kaagad ko siyang niyakap ng tinangka niyang sugulin si Sir Maximus. Please, huwag kayong gumawa ng gulo dito. Natutulog ang anak ko at makakaeskandalo tayo dito. Tumitig naman siya sa akin. Natutulog pala ang anak mo, so anong ginagawa niyong dalawa sa loob? Nakakandado pa ang pinto. Ginagamot ko lang ang mga sugat niya. Dapat lang yan sa kanya. Kulang pa nga yan dapat sa kanya ay mamatay. Adam please, paulit-ulit akong umiling sa kanya at nagmakaawa. Nakita ko nang lumabas ng apartment nila si Neri, pati na rin ang isa pa naming kapitbahay at pinanood na nila kami. Siya ang paalisin mo. Natutulog na ang anak niyo, hindi ba? Nandito siya para lang sa bata, at hindi ka naman doktor para gamutin siya. Nagbago ka na ba ng propesyon? Adam, paalisin mo na siya ngayon na, mariin niyang utos sa akin. Napalingon naman ako kay Sir Maximus, na ngayoy seryoso na ring nakatitig sa akin. Ikaw ang umalis. Bitawan mo si Esmeralda, matigas niya namang turan kay Adam. Wala kang karapatan kay Esmeralda. Girlfriend ko siya. Yamakap naman ng mahigpit ang isang braso ni Adam sa akin. Ama lang ng bata ang papel mo dito. Huwag na huwag mo nang hahawakan pa ang girlfriend ko kahit kailan. Dahil kapag nagpumilit ka, magkakamatayan na tayo. Naghalo-halo na ang nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Para na naman akong maiyak. Muli akong lumingon kay Sir Maximus. Please, umalis ka na muna. Bukas na lang tayo mag-usap. Kakausapin ko pa rin naman si Papa. Nakita ko ang paggalaw ng panga niya habang nakatitig sa akin. May emosyon ding mabilis na dumaan sa kanyang mga mata, ngunit kaagad din itong naglaho. Lumabas siya ng bahay at unti-unting naglakad paalis. Ngunit ang mga mata niya ay nananatili pa rin sa amin. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon sa dibdib ko. Para akong naiipit sa dalawang nag-uumpugang mga bato. Parang ayoko pa siyang umalis, pero kailangan. Maging ako ay gulong-gulo na rin sa sarili ko. Maya-maya, everyone bigla ang gulat sa anyo niya ni Adam, matapos kong sabihin sa kanya ang mga kondisyon na ibinigay sa akin kanina ni Sir Maximus. Naririto na kami ngayon sa loob ng apartment. At pumayag ka naman. Wala akong magagawa Adam. Ama siya ng anak ko. Karapatan niyang makasama ang anak ko, at siguradong gugustuhin din yun ni Emerald. Hindi ba at matapos kanyang makuha noon, ay binaliwala ka lang niya? Itinapon ka lang niya na parang basura. Hindi ito tungkol sa amin, Adam. Tungkol ito sa bata. Kung sinabi ko raw kaagad sa kanya noon na buntis ako, tatanggapin naman daw niya ang anak namin, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan. Pwede niya rin naman yung gawin ngayon. Bakit kailangan niyo pang tumira sa kanya? Adam, sinabi ko na sa iyo. Gusto niyang makasama ang anak namin. At saka magtatrabaho naman ako sa bahay niya. Siguro tutulong ako sa mga paglilinis at pagluluto. Hindi ka naman maid. Adam, ayokong mawalay sa anak ko. Binigyan naman niya ako ng choice. Pwede naman daw akong hindi sumama kung ayaw ko, pero hindi ko kayang mawalay sa anak ko.
Buhay ko si Emerald. Tumulo na ang mga luha kung kanina ko pa pinipigilan. At tama naman siya, mas magiging maginhawa ang buhay ni Emerald doon kaysa dito. Kaya ko namang, hindi mo responsibilidad si Emerald, Adam. Hindi mo siya aakuin. Dapat lang na nandoon siya sa ama niya. Paano tayo? Paano ang ama mo? Kakausapin ko si Papa mamaya. Okay naman daw kay Sir Maximus kung gustong sumama ni Papa. Alam na ba niya kung sino ang ama mo? Paano kung malaman niyang isang dating drug addict, miyembro ng mga kriminal at sindikato ang ama mo? 2 beses nang nakulong. Marahan akong umiling. Hindi pa. Paano kapag nalaman niya? Baka ipagtabuyan ka lang niya at si Emerald na lang ang kunin niya. Napatitig naman ako sa kanya. Nakaramdam ako ng kakaibang takot sa dibdib dahil sa sinabi niya. Hindi pwede. Bumantong hininga siya ng malalim. Sumama na lang kayo sa akin. Itatakas ko kayo. Nagulat naman ako sa sinabi niya. Hindi natin gagawin yun. Anong gusto mo? Hihintayin mo pa bang mangyari yun bago ka magsisi? Hindi naman niya siguro gagawin yun. Hahanapin ako ng anak ko. Paano nga kung gawin niya? Mahahanap pa rin niya tayo, Adam. Pagod na akong magtago. Siguradong hindi yun titigil dahil may anak kami. Napakayaman nilang tao. Makapangyarihan sila. Hindi ka nga niya nahanap noong lumayo ka. Dahil hindi pa naman niya alam na buntis ako noon. Iba na ang sitwasyon ngayon, Adam. Hindi naman siya sumagot. Nakikita ko ang labis na frustration sa kanya at takot. Patawad. I'm so sorry, Adam. Sa tingin ko ay hanggang dito na lang talaga tayo. Ayaw na kitang paasahin pa. Pahihirapan lang natin ang mga sarili natin. Kaagad namuo ang mga luha sa kanyang mga mata, habang nakatitig sa akin. Hindi mo na ba talaga ako kayang ipaglaban? Kahit ako ay nahihirapan na rin, Adam. Gustuhin ko man, may inosenteng batang madadami. Pwede naman natin itong ayusin, di ba? Pag-isipan nating mabuti at, magkaroon tayo ng kasunduan sa pagitan ng Villafuerte na yon. Adam, marahan akong umiling habang nakatitig din sa kanya. Tama na, sinabi ko na sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat sa iyo. Wala na akong maipagmamalaki pa sa iyo. Tumitig naman siya sa akin ng same time. Sabihin mo sa akin ang totoo, dahil lang ba talaga ito sa bata? O may iba pa? Ano bang sinasabi mo? Nangunot bigla ang aking noo. Nag-iba ka na Esmeralda, noon pa man, matapos niyong manggaling sa Baguio. Ramdam ko yun dahil tumagal ang relasyon natin ng 3 taon. Nagsimulang mangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Ramdam ko ang pagbabago mo, siya na ba? Adam, sabihin mo na lang sa akin ng diretsyo, para ako na ang hihinto. Muling tumulo ang mga luha ko sa pisngi. Hindi ko yata kayang saktan siya ng ganito. Hindi ko kayang makita kung gaano siya kamiserable ngayon, nang dahil sa akin. Hinintay pa rin niya ako ng matagal na panahon, kahit iniwan ko siya ng walang palem. Hindi niya deserve to. Bumikil ang malaking bato sa lalamunan ko. Mahal kita, Adam. Pero hindi na katulad ng dati. Alam ko yun. Tumulo na rin ang mga luha niya sa pisngi. Nakuha na niya ang puso mo, di ba? Tuluyan na akong napahagulgol sa harapan niya. Hindi ko sinasadya, Adam. Hindi talaga. Patawarin mo ko. Ginawa ko naman ang lahat para kalimutan siya. Lumayo ako sa inyong lahat. Nag-focus ako sa anak ko, akala ko ay habang buhay na kaming makukulong sa probinsyang yun. Okay naman na kami sana doon ng anak ko, pero kapalaran ang nagbalik sa amin dito, at muli tayong nagtagpong 3, hindi ko mapigilan ang tadhana. Nagkamali pala ako, kung ganon, ang akala ko, ay bumalik ka para maayos muli ang relasyon nating dalawa. Mukhang closure pala ang dahilan ng lahat ng to, para hindi na ako umasa pa. Gusto kitang ipaglaban, Esmeralda, kahit gaano pa siya kayaman. Napatawad naman kita ng ganun kadali, sa nagawa mo sa akin. Tanggap ko naman kahit nagkaanak ka sa iba, kahit iningatan kita sa loob ng 3 taon. Itinaga ko kasi sa sarili ko, na malinis kitang ihaharap sa altar, hindi mo alam kung gaano kahirap ito sa akin bilang lalaki, pero kinalimutan ko ang lahat ng yan, dahil mahal na mahal kita. Kaya kong ibaon sa limot ang lahat ng yan. Halos hindi na ako makahinga, dahil sa labis na emosyong nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Pero mukhang wala na akong laban pa, ikaw na ang bumibitaw sa akin ngayon. Hindi na ako nakasagot pa.
Ang tanging alam ko lang sa mga sandaling ito, ay kasalanan ko ang lahat. Bigla naman niya akong niyakap ng mahigpit. Lumakas ding bigla ang kanyang pag-iyak. Gusto kong magmakaawa sa iyo. Kung pwede lang, luluhod pa ako sa harapan mo. Adam, pero ayaw na kitang pahirapan pa. Mahal na mahal kita, Esmeralda, at kaligayahan mo lang ang dasal ko. Kumalas siya mula sa akin, at hinawakan ang magkabila kong pisngi. Nagtagpo ang aming mga matang parehong luhaan. Mag-iingat ka palagi, nandito pa rin ako kapag kinailangan mo ang tulong ko. Sa oras na paiyakan kang muli ng lalaking yun, bumalik ka sa akin, tatanggapin pa rin kita ng buong buo. Muling bumugso ang damdamin ko sa mga sinabi niya. Nagmistulan ng bukal ang mga mata ko ngayon, dahil sa labis na pagluha. Hinalikan niya ako ng matagal sa mga labi. Naramdaman ko ang pagtulo ng mga luha niya, sa aming mga pisngi. Kumalas din siya at hinagkan ako sa noo. I love you. Tuluyan na rin siyang bumitaw sa akin. Pinunasan niya ang mga luha niya sa pisngi, at huminga ng malalim. Binigyan niya ako ng munting ngiti, bago siya umatras ng dahan-dahan palayo sa akin. Mag-iingat ka, Adam. Mahal na mahal din kita. Hinding-hindi kita makakalimutan. Muli siyang ngumiti kasabay ng muliring pagpatak ng mga luha niya sa pisngi. Tuluyan na rin siyang lumabas ng pinto, hanggang sa maglaho na siya sa aking paningin. Bigla akong ninakawan ng lakas, hanggang sa mapasalampak ako sa sahig. Tuloy-tuloy sa pag-agos ang mga luha ko sa pisngi. Nasasaktan ako ng sobra dahil sa nagawa ko sa kanya. Kung wala lang ang lahat ng ito, sa kanya pa rin naman ako. Nakakapanghinayang, pero wala na akong magagawa pa. Nangyari na ang lahat. Hindi ko kayang ipagpalit ang anak ko sa kahit na ano pang bagay sa mundong ito. Ang hiling ko lang, sana ay makahanap siya ng babaeng nararapat para sa kanya. Gabayan niyo po siya, Panginoon ko. Ingatan niyo po si Adam. Adam's POV. Hindi ko akalaing, may masasakit pa pala sa ginawa niyang pag-iwan sa akin noon ng walang palem. Sa kaalamang, nakuha siya ng ibang lalaki at biniyayaan pa ng isang anak, na hindi ako ang ama. Para akong paulit-ulit na sinasaksak ng maraming kutsilyo sa mga sandaling ito. Hindi ko na halos makita pa ang binabaybay kong kalsada ngayon, dahil sa labis na panlalabo ng aking mga mata, sa luha ng pighati. Nawawala na rin halos sa kamalayan ko, ang mga sasakyang nakakasabayan ko ngayon. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa mga handlebar ng motorsiklo ko. Wala na ring silbi pa ang buhay kong ito, kung wala na siya sa piling ko. Hindi ko akalaing sa ganito lamang pala hahantong ang lahat sa amin. Mas mabuti pang tapusin ko na lamang din ang buhay ko. Ipinanganak ako para pasanin lang ang lahat ng hirap sa mundong to. Wala akong karapatang lumigaya, yun ang tadhana ko. Mas lalo ko pang pinabilis ang pagpapatakbo sa motorsiklo ko. Bigla namang bumuhos ang napakalakas na ulan. Kaagad na basa ang buong katawan ko. Binalot ako ng matinding lamig. Pakiramdam ko tuloy ay nakikidalamhati din ang panahon sa akin ngayon. Kasing lamig ng panahong ito, ang nararamdaman ng puso ko. Muli ring umagos ang mga luha ko, kasabay ng pagbugsong muli ng sakit sa dibdib ko. Hindi ko matanggap na wala na sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Isa akong talunan, walang silbi, mas lalo pang lumabo ang paningin ko sa mga oras na ito. Hanggang sa bigla na lamang may lumitaw na humaharurot ding motorsiklo sa harapan ko. Kaagad kong iniliko ang motorsiklo ko sa kanang bahagi, ngunit may matigas na bagay na biglang nadaanan ng gulong ko. Tumalbog ako at fumadya sa ere. Ilang segundo akong lumutang sa ere habang bumubulusok ang katawan ko pa ibaba. Hindi ko alam kung anong lugar ito. Hindi nagtagal, ay bigla na lamang akong bumagsak sa tubig at kaagad na lumubog sa ilalim. Mukhang ilog ng pasig itong kinahulugan ko. Hindi ko na sinubukan pang lumangoy. Wala na rin naman akong lakas pa. Kung umahan man ako, sino pa ang sasalubong sa akin? Wala naman na, di ba? Tama lang to, hanggang dito na lang ako. Unti-unti na akong kinakapos ng hangin, habang patuloy pa ring lumulubog sa kailaliman. Ipinikit ko na ang aking mga mata. Sa kabilang buhay na lamang kita hihintayin, mahal ko. Baka naruroon ang tadhana nating magkasama, nang walang sinumang hadlang. Nahirapan na akong huminga, hanggang sa makainom na ako ng maraming tubig. Para nang sinasakal ang leeg ko sa mga sandaling ito. Sandaling nang inig ang buong katawan ko, hanggang sa tuluyan nang makatulog ang buong diwa ko.
Naramdaman ko na lamang na may malalakas na niyuyugyug sa dibdib ko, at may mainit na mga labing lumalapat ngayon sa mga labi ko. Nakaramdam ako ng malakas na hanging pumapasok ngayon sa bibig ko, patungo sa dibdib ko. Wala akong halos marinig at hindi ko rin magawang igalaw ang buong katawan ko. Parang punong-puno ang dibdib ko, at para akong nalulunod. Nagpatuloy naman sa malalakas at sunod-sunod na pagyugyug sa dibdib ko. Hanggang sa may namumuong bagay na ang unti-unti nang umaakyat sa leeg ko. Lumayo kayo sa pasyente, bigyan niyo kami ng hangin. 1, 2, 3, mahinang tinig ng isang babae ang aking naririnig, habang patuloy na niyuyugyug ang dibdib ko. Muli ko ring naramdaman ang pagbukas sa bibig ko, at paglapat ng mainit at malambot na bagay sa mga labi ko, kasunod din nito ay pagpasok ng malakas na hangin sa dibdib ko. Malalakas na pagyugyug muli ang naramdaman ko sa dibdib ko, hanggang sa tuluyan na akong maubo at masuka ng napakalansang tubig. He's alive. Hinayla ang katawan ko at itinagilad ako. Nagpatuloy naman ako sa pagsuka. Kahit papaano ay nakakahinga na ako, ngunit naninikip pa rin ang dibdib ko. Naidilat ko ang aking mga mata, ngunit malabo pa rin ang nakikita ko sa buong paligid ko. May isang babae ngayon ang nasa harapan ko, malabo man pero sigurado akong hindi ko siya kilala. Are you okay? Hey, can you hear me? Nag-iichow sa pandinig ko ang malaanghel niyang tinig. Dadalhin ka namin sa ospital. Muli kong ipinikit ang aking mga mata. Umiikot pa rin ang paligid ko. Maingay at pakiramdam ko ay napakaraming tao sa paligid, pero hindi ko sila gaanong maintindihan. Namalayan ko na lamang na gumagalaw na ang katawan ko, at tila nakahiga na ako sa isang kama. No, stretcher bed. Sasama ka ba, Jazz? Susunod na lang ako sa hospital. Basang-basa ako. Take care of him. Muli kong narinig ang malaanghel na boses na yon. Muli kong idinilat ang aking mga mata, at ngayon, ay mas malinaw ko nang nakikita ang napakagandang mukha ng isang babae. Nakatitig siya sa akin, habang patuloy na sinasabayan ang pagbuhat sa akin. Gumapang ang paningin ko sa katawan niya, hanggang sa damapo ito sa isang baril, na nakasiksik sa baywang niya. Sino siya? Esmeralda's POV. Lolo, kaagad sumalubong si Emerald kay Papa, na ngayoy kararating lamang. Tapos ka na po magtinda. Kiss. Nagkandahaba ang nguso niya, habang nakatingala kay Papa. Tapos na po. Amoy pawis ako apo. Mano na lang muna. Opo. Kaagad din naman itong nagmano sa kamay ng lolo niya. May tira pa ice cream lolo. Naubos na. Inubos ng mga bata kanina. Napakaganda ng pagkakangiti ni Papa, sa tuwing sumasalubong sa kanya ang apo niya. Lumapit na rin ako sa kanila at nagmano na rin sa kanya. Mano po Papa. Kinuha ko ang kamay niya at dinala sa noo ko. Napatitig naman siya sa akin. Bakit parang namamagay ang mga mata mo? Umiyak ka ba? Lumingon sa akin ang anak ko at tumitig din. Umiyak ka, Mama. Hindi anak. Napuwing lang si Mama kanina. Binigyan ko ng makahulugang tingin si Papa. Usisere rin kasi itong anak ko. Parang yung mga kapitbahay naming chismosa. Nabasa ko naman ang pagtataka sa mga mata ni Papa. Lulutuin ko po muna itong dala niyo Papa. Kinuha ko mula sa kanya ang mga pinamalengkihan niyang ulam at dinala na sa lababo. Lolo, sasama po ulit ako bukas. Ako ulit magtitinda ng ice cream. Oo, bukas ng umaga. Kaya maaga kang matutulog mamaya. Opo, tapos ako din magbibilang ng pera lolo. Tama yun, para matuto ka kaagad bumilang. Kapag nag-aral ka na ulit ay best in math ka kaagad. Opo, ngayon pa lamang ay sobra na akong nalulungkot. Hindi na sila magkakasama pang maglolo simula bukas. Mag-iisa na dito si Papa simula bukas. Paano na? Sino na ang mag-aasikaso sa kanya? Sino na ang magluluto para sa kanya ng pagkain? Sino na ang sasalubong sa kanya tuwing uuwi siya? Sino na ang magpapangiti sa kanya? Matutulog na lamang siya ditong mag-isa, sa tahimik, at madilim na apartment na to. Hindi ko na naman mapigilan ang pagtulo ng mga luha ko. Ayokong mawalay kay Papa, pero anong gagawin ko? Lolo, nagpunta po dito si daddy ko. Si daddy ko daw siya lolo. Dami siya dugo sa muka. May mga sugat pa siya. Bigla akong napahinto sa sinabing yun ni Emerald. Kaagad ko din silang nalingon. Talaga, napalingon din sa akin si Papa.
Erwan kaagad ang pagtatanong sa kanyang mga mata. Opo, daddy ko po siya lolo. Bait siya eh. May papa na ko, may daddy pa. Napahinga akong bigla ng malalim. Muli ko nang hinarap ang hinuhugasan kong karne ng manok dito sa lababo. Anong ginawa dito ng daddy? Tanong ni papa sa kanya. Di ko po alam eh. Natulog na ko eh. Kinagabihan matapos naming kumain, ay pinon ko nang matulog si Emerald sa kwarto. Tinapos ko naman muna ang mga ligpitan ko sa kusina. Ang ama ba talaga niya ang nagpunta dito kanina? Kaya ba namumugto yung mga mata mo? Tanong ni papa sa akin. Nakaupo na siya ngayon sa paanan, ng mattress niyang nakalatag na sa sahig. Handa na siyang matulog. Uminom muna ako ng tubig at huminga ng malalim. Opo, papa. Hinugasan ko ang basong ginamit ko at ibinalik sa lalagyanan. Anong nangyari? Nalaman na ba niya ang tungkol kay Emerald? Lumapit ako sa kanya at naupo sa tabi niya. Yamakap ako mula sa tagiliran niya at isinandal ang ulo ko sa balikat niya. Kaagad na tumulo ang mga luha ko sa pisngi. Opo, alam na po niya papa. Anong napag-usapan niyo? Anong sinabi niya tungkol sa anak niya? Gusto niya po kaming kunin papa. Doon daw po nararapat sa bahay niya ang anak namin, at hindi dito. Kasama ka naman siguro, hindi ba? Hindi niya kukunin sa iyo ang anak mo. Opo, ano pang iniiyak mo? Dapat nga ay matuwa ka. Magiging maganda na ang buhay niyong mag-ina. Paano kayo papa? Sumama na lang po kayo sa amin. Alam mong imposibleng mangyari yan. Umayos ako ng pagkakaupo at hinarap siya. Rera, kaya kami nandito ay dahil sa inyo. Gusto namin kayong makasama. Mag-iisa ka na lang dito kapag umalis kami. Ayos lang naman sa akin yun. Matanda na ako. Sanay na ako sa ganitong buhay. Buhay niyo ang mas mahalaga para sa akin. Ang makita kong maayos ang kalagayan niyong mag-ina, ay masayang masaya na ako. Papa, mag-aalala ako ng mag-aalala sa inyo, dahil malayo kayo sa amin. Kayo na ang nagsabi na matanda na kayo. Huwag mo na akong alalahanin pa. Plano ko nga palang umuwi ng Bulacan, sa mga lola mo at mga tita mo doon. Pwede muna ako doon kung nag-aalala ka sa akin dito. Nagulat naman ako sa sinabi niya. Uuwi po kayo. Oo, gusto niyo bang sumama muna doon? Para makilala mo na rin ang lola mo at ang mga tita mo doon. Mga kapatid ko sila. Parang nabuhayan akong bigla sa sinabi niya. Kung ganon ay hindi na siya mag-iisa pa. Yun lang kasi ang pinaka-inaalala ko para sa kanya. Gusto ko po papa, pero bukas na kasi ang planong pagkuha sa amin ni Sir Maximus dito. Magpapalam po muna kami sa kanya. Oo, sige, gusto ko ring makaharap si Maximus at makausap. Sasabihin niyo po ba sa kanya ang tungkol sa nakaraan niyo ng mami niya? Ano ba sa tingin mo ang tama? Dapat pa ba? Hindi naman ako kaagad nakasagot. Hindi na siguro kailangan pa, dahil nakaraan na yon. Wala na ang lahat ng yun sa akin. Nagkaroon naman na kami ng kanya-kanyang buhay ng ina niya. Napatango-tango naman ako. Oo nga po papa, hayaan na po natin yun. Magpapalam po ako sa kanya bukas, kung pupwedeng sumama muna kami ni Emerald sa inyo patungong Bulacan. Oo, sige, doon na lang po ba muna kayo titira papa? Pwede naman. Ang inaalala ko lang, baka hindi na nila ako tanggapin pa doon dahil sa mga nagawa ko noon. Kaya nga po sasama kami papa. Ako na ang kakausap sa kanila. Salamat anak. Mag-iingat po kayo palagi papa. Nagkasundo naman kami ni Sir Maximus, na pwede namin kayong dalawin palagi. Sigurado namang hahanapin din kayo palagi ni Emerald. Alam niyo naman kung gaano kalapit ang loob sa inyo ng bata. Sigurado ring matutuwa ang batang yan sa bago niyang tahanan. Magiging buhay prinsesa siya doon. Saang bahay ba raw niya kayo dadalhin? Sa mansion ba ng mga Villafuente? Hindi ko pa po alam papa. Hindi niya po nabanggit sa akin kanina. Makakaharap mo na rin ang pamilya niya kung ganon. Yun na nga po ang iniisip ko papa. Nahihiya ako sa kanila. Sabihin mo lang kaagad sa akin kapag pinakitahan kanila ng hindi maganda. Sasanduan ko kayo kaagad doon. Opo papa, paano nga pala si Adam? Hindi kaagad ako nakasagot. Napabuntong hininga ako ng malalim. Nagpunta din po siya dito kanina at nagkaharap sila ni Sir Maximus. Kamantek pa silang magkasakitan. Ganun ba? Opo, inilayo ko lang po kaagad si Adam kay Sir Maximus, dahil gusto niya tong saktan,
Nagpaalam na rin po ako kay Adam. Tinapos ko na po ang namamagitan sa aming dalawa, ayaw ko na po siyang paasahin papa. Mas lalo lang siyang masasaktan. Titira ako sa bahay ni Sir Maximus, at siguradong mag-iisip lang siya ng mag-iisip. Hindi ko naman kayang mawalay sa anak ko, wala na po akong iba pang pagpipilian. Karma lang ang ginawa mo. Mabait naman si Adam at siguradong makakahanap din siya ng babaeng nararapat para sa kanya. Opo papa, ipagdarasal ko po yan para sa kanya. Muli ko siyang niyakap mula sa tagiliran niya. I love you papa, mahal na mahal po kita. Mag-iingat po kayo palagi. Hinaplos-haplos niya ang braso ko at tinapik-tapik. Alam mo bang napakaswerte ko dahil nagkaroon ako ng isang anak na katulad mo. Napakabait mong bata, kahit nagkaroon ka ng isang amang katulad ko ay minahal mo pa rin ako. Siyempre papa kita iwan ka man ng lahat, nandito pa rin ako palagi para sa iyo. Hinding-hindi ako aalis, nag-iisa kitang papa, muli na namang tumulo ang mga luha ko sa pisngi. Yamakap na rin sa akin ang isa niyang braso. Hinalikan niya rin ako sa noo. Salamat anak, maraming salamat, nang dahil sa iyo, kaya nagising na ako sa mga maling gawain ko. Nangangako akong hinding-hindi na mauulit ang lahat ng yun. Aayusin ko na ang buhay ko para sa inyo ni Emerald. Hiyang-hiya din ako sa iyo. Aasahan ko po yan papa. Huwag na huwag kang babali sa mga pangako mo, kundi, dalawa na kami ni Emerald na magagalit sa iyo. Huwag na huwag ka nang babalik sa dati. Pangako anak, hinding-hindi na. Napangiti naman ako at mas hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Medyo nakahinga na rin ako ngayon ng maluwag, bagamat may kaunting lungkot pa rin sa puso ko, dahil malalayo kami sa kanya. Pero sa kaalamang uuwi siya ng Bulacan, para makasama ang pamilya namin doon, ay masayang-masaya na ako. Kinabukasan, ay hindi na muna umalis si Papa ng maaga. Hinintay niya rin ang pagdating ni Sir Maximus. Lolo, di pa tayo magtitinda. Alis na tayo lolo, tinda na tayo ice cream. Naririnig ko ang pagkausap ng aking anak sa lolo niya mula sa labas. Kasalukuyan naman akong naririto sa kwarto namin, at inaayos na ang mga damit namin sa mga malita. Hindi ka makakasama sa lolo ngayon. May pupuntahan kayo ng mama mo. Aalis kami ni mama. Opo, pupunta kayo sa magandang lugar. Saan kami pupunta? Sa bahay ng daddy mo. Daddy ko, pupunta kami sa daddy ko. Oo, gusto mo bang makasama ang daddy mo? Opo mama. Narinig ko ang mabibilis na yabag palapit sa akin, at segundo lamang ay bumungad sa pinto ang anak ko. Mama, pupunta tayo kay daddy. Aalis tayo, mama. Oo anak, pupunta tayo sa daddy mo. Bakit may dala tayong damit? Doon na tayo titira, mama. Oo anak, gusto mo bang tumira sa daddy? Opo, kasama lolo. Hindi kaagad ako nakasagot sa sinabi niya. Hindi na muna natin makakasama si lolo ngayon anak, dahil walang magbabantay ng iba pa nating mga gamit dito sa bahay natin. Baka kunin sila ng mga magnanakaw. Wala siya kasama dito. Uwi tayo mamaya. May pupuntahan din si lolo mamaya. Pupunta siya sa mga lola natin. Lola, opo, doon muna si lolo para may kasama siya. Saan yun, mama? Hayan na naman po siya. Ang dami na naman niyang tanong. Sa medyo malayong lugar anak. Pero pupunta din tayo doon. Sa ngayon ay kay daddy muna. Opo, pupunta dito si daddy, mama. Opo, sasanduan tayo ni daddy. Paano si girl mama? May one siya dito. Everyone bigla ang takot sa anyo niya. Parang may iyak na siya. May kotse naman ang daddy mo. Kakasya yan doon. Sasama natin si girl mama. Bigla namang namilog ang kanyang mga mata. Opo, isasakay natin sa kotse. Yay! Sama ka na girl. Di ka naiiwan dito. Kaagad niyang nilapitan ang teddy bear niya at niyakap. Laki-laki mo kasi kaya hirap ka isama. Huwag ka nang kakain, para di ka nalalaki. Natatawa na lamang ako at napapailing sa kanya. Ipinagpatuloy ko na ang pag-aayos ng mga gamit namin. Hindi ko rin kinalimutan ang mga gamot niya, dahil napaka-importante ng mga ito. Isinilid ko na rin sa isang bag ang mga labahan namin. Doon ko na lamang lalaban ang mga ito. Inilabas ko na rin ang mga bagahe namin sa sala. Naligo na rin kami ng anak ko at sabay na nagbihis. Mama, labas na rin natin si girl. Baka may one siya. O sige na anak, kaya mo ba?
Ako na lang. Opo, kaagad ko na ring binuhat ang teddy bear niya at inilabas. Wala pa si Daddy, Mama. Tagal-tagal naman niya. Wala naman siyang sinabi kung anong oras niya tayo sa sunduan. Gusto ko na makita si Daddy ko eh. Nakita ko ang pagngiti ni Papa habang nakatitig sa anak ko. Magpakabait ka doon, apo ha. Opo, sama ka na Lolo. May pupuntahan din si Lolo. Susunod na lang kayo ng mama mo doon. Opo. Napalingon naman kami sa pinto, nang makarinig kami doon, ng sunod-sunod na katok. Oh, baka ang daddy mo na yan, kaagad naturan ni Papa. Lumakas namang muli ang kabog ng puso ko. Baka nga si Sir Maximus na yan. Daddy, nandyan na daddy ko. Kaagad namang tumakbo patungo sa pinto si Emerald, at siyang nagbukas nito. At si Sir Maximus na nga ang bumungad sa labas. Daddy, galing na sugat mo. Kaagad na yamakap sa mga hita niya ang anak namin. Hi baby, niyuko niya rin ito kaagad kasabay ng pagsulyap din niya sa amin dito sa likuran. Si Papa ay nananatiling nakaupo sa silya habang pinagmamasdan sila. Nagamot na ni Dr. sugat mo, Daddy. Magaling ang doktor ko kahapon kaya medyo okay na sila. Aalis tayo Daddy, sasama ko si girl, sasakay sa kotse, sure, isasama natin siya. Binuhat na niya ang anak namin. Lumapit na rin kami ni Papa sa kanila. Lumingon siyang muli sa amin hanggang sa magtama ang aming mga mata. May nakikita akong saya sa anyo niya. Tumingin din siya kay Papa, ngunit napansin kong tila nagbago ang mood niya. Bigla na lamang naging blanko ang kanyang mukha.